Good morning po sa inyong lahat. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Salamat po at tayo po ay nagkakaisa na ng ating pong paniniwala. To God be the glory. Amen. Ano ang napansin ninyo sa aming simbahan bukod sa maliit at mainit? Sabi na nasa likod, ano ba yan? Kasi, ang init-init, ang liit. Mapapansin po ninyo, hindi pa namin natatakpan yung aming mga imahen. This is the 5th Sunday of Lent. At alam ho natin, kapag Kwaresma, sa mga linggong ito ay tinatakpan na ang mga imahen sa simbahan. Di ho ba? Bakit hindi pa natatakpan ito? Ito po'y bahagi ng ating pong paghahanda at bahagi ng ating pagtitika, part of our Lenten penance, ay yung hindi natin muna hayaan na yung ating mga mata, yung ating mga tenga, yung ating mga pakiramdam ay mapako pa rin, ay matuon pa rin sa mga bagay na makamundo. Kaya ang ganda ho nung ating natutunang pagbati mula sa Lebanon. By the way, the brothers and sisters of the family of Saint Charbel in Lebanon, in US, ay nagpapaabot ng kanilang pagbati para sa atin. Natutuwa ho silang makita na tayo ay dumarami sa pagpapakita ng ating pagmamahal, ng ating debosyon sa ating Panginoon kasama ni Saint Charbel. Nitong mga nagdaang linggo ho ay nag-ikot na po tayo. Nagsimula ng mag-ikot ang ating pilgrim relic ni Saint Charbel. Ilang mga simbahan ang ating pong napuntahan na. May kumbento na rin tayong napuntahan sa Tagaytay. At meron pa po tayong mga pupuntahan ng mga simbahan. Hindi lang dito sa Manila, maging sa Visayas at Mindanao. Antayin nyo lamang po. Meron po tayong mga kapatid dito na kahapon pa sila dumating dito sa Maynila, galing probinsya. Nasaan po yung mga galing, wag naman po yung Novaliches lamang ho, o Quezon City, no? Nasaan po yung mga galing talagang probinsya? Taas nga po ang kamay ng mga galing sa probinsya. Alam ko po, bawal ito, pero pasalamatan natin at batiin sila. Palakpakan ho natin ang ating mga kadeboto mula ho sa mga probinsya. Saan po kayong probinsya, brother? Iloilo. Saan ho galing yung mga nandoon? Batangas. Yun nung nandoon, Japan? Batangas? Bulacan. Papalapit na ng palapit ha. Pero salamat ho, no? Makikita ho natin, hanggang ngayon po talaga, ako'y nagtataka ho. Lalo na ho, nung nakaraan namin nagmisa kami sa Cubao, sa Perpetual Hell Parish, sa Greenbelt. Tinanong ko po sila, gusto ko kayong tanungin din, ilan po sa inyo dito, be honest, ilan po sa inyo dito yung matagal na talagang nagdedebosyon kay Saint Charbel? Taas ang kamay. O di ba iilan lang? Yan ang ginagawa natin ho lahat dito. Ito yung biyaya ng santo na ito. Ito yung himala na bigay ng Diyos sa ating lahat ngayon. Ang ipakita ng Diyos sa atin kung ano ang kapangyarihan ng panalangin. At sino ang nagdadasal para sa atin? Bakit natin nakilala si Saint Charbel? Tandaan ho natin, tayo ay nasa panahon ng Kwaresma. Ang panahon ng Kwaresma ay hindi lamang pagbabalik loob natin sa Diyos. No? Ang Kwaresma hindi lang tungkol sa ginagawa natin. Pangungumpisal, pagsisisi, pagsakripisyo, pagpepenitensya. Alam ho ninyo, itong panahon na ito ay panahon ng Panginoon para bawiin tayong lahat mula sa ating kasalanan, kasamaan, at kamatayan. God did not and will never give up on you. Amen. Itong panahon ng Kwaresma, kung ibibigay lang natin sa Diyos, ay panahon para bawiin tayo ng Diyos
ibalik tayo ng Diyos mula sa pagkakasala, pagkakamali at kasamaan. And kung sino man ho, ang napakalaking role na ginagawa ngayon sa ating nandito, sa mga naka-online, sa mga nasa labas, hindi ko alam kung matutuwa ako na umulan dahil kayo ay nakapayong nasa labas. Ano ba, maganda ba dahil medyo lumamig ang panahon? Pero kawawa ho kayo nasa labas. Salamat po sa mga nagpahiram ho ng mga tent, ng tolda. Alam nyo, nakakatuwa ho. Ito pong ating ginagawa ngayon ay tunay na gawain ng Diyos. At ano ang ginagawa ng Diyos dito sa atin? Hindi lang pinagagaling yung ating physical na karamdaman. Alam niyo po, ako ay saksi sa isa pang bahaging ginagawa ng Diyos sa mga taong kagaya nating nandito. Di ba ho, naalala ho ninyo ang kwento ni Saint Charbel nung siya'y namatay, December 24, kinabukasan, anong nakita ng mga tao? Alam niyo po, nung ako'y nagpunta sa Lebanon, kasama ng aking kapatid, meron pong mga inside stories pa na hindi natin mababasa sa internet, sa libro. Kasi nakasama ho namin yung mga talagang kababayan, literal, ni Saint Charbel. Di ba ho, alam niyo po yung kwento na may liwanag na lumabas sa kanyang libingan? Alam niyo kung sino unang nakakita daw po? Hindi yung mga monk. Hindi yung mga nagsisimba. Allegedly, ang nakakita ho nito ay mga Muslim. Dahil nagtaka sila, bakit may liwanag doon sa bundok? So ang pinuntahan nila ngayon ay yung mga monk, yung mga pari. Saan ang gagaling yan? Dahil nung panahon na yon ay may mga parang mayroong issue, mayroong hindi magandang nangyayari na pinagtataka nila, baka may tinatago kayo dyan sa loob. Hinanap ng mga monk at nakita nila ang libingan ni Saint Charbel for 45 days nagliliwanag. And do you know the miracle of the lamp? Alam niyo ho yung miracle of the lamp? Saan po nanggaling itong ating oil? Sa totoo lang po, araw-araw, ang pinaka-top 1, kung magkakaroon ng survey, ang top 1 na inquiry, ang top 1 na tinatanong sa amin sa cellphone, sa online, saan po makakakuha ng oil? Yan ang top 1. Saan po makakabili ng oil? Hindi ko kami nagtitinda ng oil ni Saint Charbel. Wag ko kayong maniniwala sa nag-aalok ng oil at bibilin ho. Mamaya ho, tuwing 22nd of the month, pakishare nyo na lang po doon sa iba. Tuwing 22nd of the month, magbibigay ho kami ng oil. Baka sabihin ninyo, Father, natuyo na yung bulak. Natuyo na. Di pa kami nakakauwi ng probinsya, tuyo na. Mamaya ho, kami ay nagpuyat ng ating mga kapatid mula sa family of Saint Charbel. Nung isang araw, 2 oras ng ang tulog namin at kagabi rin ho. Nasa maliit na bote na ho ang inyong oil na iuuwi mamaya. Kita nyo na, oil lang talagang habol ho ninyo yata, ano? Bakit ang parang oil lang tayo natutuwa, no? Alam nyo ho ba yung kwento ng The Miracle of the Lamp? Saan ho ba galing yung oil? Bakit ba tayo ay masyadong humihingi ng biyaya sa tulong ng oil? Dalawa yan. Nung namatay si Saint Charbel, December 24, nung nakita ho nila nga at nagliliwanag, nung binuksan nila ang libingan ni Saint Charbel, kitang-kita nilang buong-buo pa yung kanyang katawan intact. At mayroong parang mga liquidong lumalabas sa kanyang katawan na may mabango. Tuloy-tuloy. For 65 years. Hindi ho naagnas ang kanyang katawan. At may nilalabas na likido na parang oil ng kanyang katawan. At lahat daw po nang pumupunta doon, syempre pinag-aaralan nila. Kaya doon sa Lebanon, sa museum, makikita nyo yung ilang pares ng damit ni Saint Charbel na kailangan pong palitan dahil basang-basa na. At yung mga nagpupunta ho doon sa libingan, na kapag humihipo ho, dahil tumatagas talaga yung langis at ginagawa ng mga monk ay kinukuha nila yung langis at iniipon nila na pinamimigay nila. Doon nagsimula ang daan at libo-libo pang pagpapala at himala ng Diyos
ng Diyos. Ha? Pagpapala at himala ng Diyos sa tulong ni Saint Charbel. Only God can give us the graces, the blessing, and the miracle that we need. Only God. At siguro ganun ho ang kanyang ginawang paraan para paniwalain ng mga tao. Do you still remember the story of Nohad El-Shami? Yung babae pong Lebanese na nanay, parang mother of 12, kung di ako nagkakamali, na siya ay na-paralyzed at sa kanyang panaginip, nagpakita si Saint Charbel at isa pang monk na sabi nila si Saint Maroon, the founder of the Maronite Church, na parang gusto siyang operahan, na binagbadasal siya. Kinabukasan, kalahating katawan paralyzed. Kinabukasan, pumunta siya sa kanyang mga anak at ikinwento, mga anak niya tulala. Pinuntahan ho namin yung bahay ni Noah doon sa Lebanon. Kung saan siya, yung kwarto kung saan siya nanaginip at yung kwarto kung saan siya namatay. Yung mga anak niya nakatingin. Ang sabi ng mga anak niya, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakalakad? Nakalakad. At pumunta ho siya sa kanyang doktor, 2 sariwang sugat sa leeg ang kanilang nakita. Kinabukasan, nanaginip siya muli kay Saint Charbel. Anong sabi ni Saint Charbel? I did the surgery so that the people will go back to their faith. Every 22nd of the month, you go to Anaya, to the monastery, and you attend the Mass for the rest of your life. It is the Eucharist. It is the power of the Eucharist. And what is the Eucharist? The highest form of prayer. There is power in prayer. Pero anong sinasabi ng Panginoon sa atin sa mga pagbasa ngayon? Napakaganda ng kanyang pangako. Sabi ng unang pagbasa, I promise to you and I will do it. O, kita nyo na. Wag ko kayo mag-alala kung marami ng taong nagpaasa sa iyo, marami ng taong nagsinungaling sa pangako nila sa iyo, God is now reminding you, believe me. Anong sabi sa ating ebanghelyo? Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Sabi ng Panginoon, di ba sinabi ko sa iyo, kung mananampalataya ka lang, masasaksihan mo ang kadakilaan ng Diyos. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, maniwala ka sa Diyos. Believe in God. Believe in God. Kaya humamaya, hindi lamang po ako, wag na po tayo mamili ng pipilahan. Dito ako kay Father, dito ako kay Father. May kasama na ako kumpare. You know, the power will not come only, maybe God can use us. God can use the relic. God can use the oil. But it is only your faith in God, your faith in God, that will heal you, that will change you, and that will save you. As we continue this celebration, my dear friends, let us thank the Lord for giving us the season of Lent, a time for us not only to count the many times na nagkasala tayo, nagkamali tayo, hindi lang yun. Kung paano nagliwanag si Saint Charbel dahil sa kanyang kabanalan at kabutihan, ganun din tayo. Ngayong Kwaresma, maniwala ka. Mabuti kang tao. Mabuti kang tao. Kaya natutuwa ho ako kapag may pumipila at nagpapalagay ng oil sa noo at sasabihin nila, nandito po ako kasi may sakit yung anak ko. May sakit po yung tatay ko. May sakit po yung kaibigan ko. Masaya ang Diyos, nakikita kayong nagdadasal. Pero laging mas masaya ang Diyos pag naririnig kayong nagdadasal para sa iba.
Nung March 1, may isang kwento. Isa sa mga libong nandito ang hindi na kinayang maghintay para kumuha ng prayer card para humawak sa relic. Umuwi na lang siya. Pero nagpunta siya dahil yung kaibigan niya critical sa ospital. Pag-uwi niya, nakatanggap siya ng tawag. Lalabas na ng ospital ang kaibigan niya. Because he prayed, because he believed. Amen.